hatid ko sa MX3 Coffee, my daily buddy. OT ng OT, pero ang sweldo di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas, pero di ka na mahal ni Labs. Alright lang Yan. Cheers! Walang mabigat na dala kapag magaan ang kasama. Yan ang Barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Walang mabigat na dala basta nandyan ang Barkada at Tanduay Light. Drink responsibly. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod, kapatid na Silbert Dondoyano Sr., ang makasama ninyo sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ang makasama natin pa rin sa technical side, ang ating mga kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, at ating paggalang sa ating ama ng ating istasyon, kasamang radyoman Edgar Dagumo, We the Whole, sa lahat ng staff ng RMN Dipolog. Okay, sa dalawang band, AM, FM. Okay, huwag din natin kalimutan ang ating paggalang sa ating spiritual father, ang ating obispo, Most Reverend Sibero Kairmari, of course, kasama na ang buong kaparian niya na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanood sa live stream, aking paggalang sa inyong lahat. Again, happy Lord's Day dahil Sunday ngayon. Okay. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol pa rin sa ating pananampalataya. Na nakapokus tayo sa mga paliwanag, mga sagot na tinuring nating liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay. Napansin ninyo mga kapatid at mga magulang na itong pagbabasa natin ng Biblia, iba-iba po ang, yung nasabi ko na sa inyo, iba-iba po ang ating unawa. Sa social media, sa Facebook, hindi ko lang pangalanan, may nagsabi, may nag-comment sa post natin. At para bang gusto niyang palabasin na dapat daw magbasa tayo ng Biblia. Dapat daw magbasa tayo ng Biblia para malaman natin kung ano ang katotohanan. Naintindihan ko ang nasa kanyang isip at damdamin. Nasa isip
at damdamin niya na siguro dahil nasa isip niya na ang ating pananampalatayang Katoliko ay hindi totoo. Nasa isip niya na maraming mga kapalian ang paniwalang Katoliko. Kaya nga, nasabi niya sa akin na magbasa daw tayo ng Biblia para malaman natin ang katotohanan. Now, sinabi ko sa kanya, we both read the Bible. Kaming dalawa parehong nagbasa ng Biblia. Pero, hindi lang tayo pareho sa kung paano natin inuunawa ang mga nakasulat sa Biblia. So walang lalis, kumbaga sa Bisaya pa. There's no question, wala pong tanong kung tayo bang dalawa nagbabasa ng Biblia. No? Sa aking palagay, we both read the Bible. Pareho tayong nagbabasa ng Biblia. Pero hindi lang pareho ang ating interpretation o pag-uunawa. Ang sa akin, ang pinili kong interpretation, Roman Catholic interpretation. At ang sa inyo naman, Protestant interpretation. Dalawa man lang ang nalaman nating interpretation sa Biblia. Pero itong Protestant interpretation, marami ito. Iba-iba dahil yung mga Protestante, yung mga nagprotesta sa Roman Catholic Church, ang daming bersyon. Diba? Ang dami. May Seventh-day Adventist version na pagprotesta. May Mormonism version sa pagprotesta. May INC version sa pagprotesta sa Roman Catholic Church. Bakit sinabi nating ang lahat na kumakalaban sa pananampalatayang Katoliko, bakit tinawag natin silang Protestante? Yung iba hindi papayag tawagin silang Protestante, pero ang ginawa nila Protestante naman talaga. Pero sa nalaman natin, kahit na hindi nila tanggapin yung description na iyan, pero dahil ginawa nila ang pagprotesta sa Roman Catholic Church, mananatili pa rin yun ang nasa isip natin. Protestante sila. Iba-iba lang ang bersyon sa pagprotesta. Para bang yung operating system ng computer, di ba? Iba-ibang operating system. May Windows, may ano ba yun? Android, or ano ba yun? Oh? So, iba-ibang version ang pagprotesta. Ang Roman Catholic Church, kung tingnan natin ang history, noon nang hindi pa ito natawag na Roman, tinawag lang itong Christian Church or Catholic Church. Especially sa Council of Nicaea, okay, yung description lang na Catholic ang nakilala, ang Church of Christ, Iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. At nagdating ang panahon, nagdaan ang mga panahon hanggang sa natawag din itong Roman. Nadagdagan ang description niya. Dahil yun naman ang sabi ng Biblia. No? Yung iba kasi nag-iisip na kapag dagdagan daw ang description ng iglesia, taliwas na daw ito o nalihis na daw ito sa tunay na iglesia. Hindi po ganon. Yung pagdagdag natin ng mga description, biblical po ito. Mababasa po ito sa Jeremias, no? Tandaan niyo ang talata ng Biblia. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21. Ang sabi sa talatang ito, gawan ninyo ng mga palatandaan. Okay, take note, no? Huwag kalimutan, no? Tandaan ito. Jeremiah chapter 31 verse 21. Jeremias chapter 31 verse 21. Lagyan daw ng mga palatandaan o descriptions
ang daan. Yung daan, lagyan daw ng description o palatandaan, baka may nag-iisip ngayon, hindi naman yan iglesia, hindi naman yan simbahan ang pinupuntarya niyan Veritas na lagyan ng description o palatandaan dahil daan. Ibig daw sabihin daan yung sa kalsada. Okay. Totoo na ang daan, kalsada. Agianan kung baga sa Bisaya. Pero ang salitang daan, kung magbasa tayo ng Biblia, ang kagamitan sa salitang ito, hindi lang yung literal na daan. May talata, nakalimutan ko lang ang bersikulo, pero sigurado ako sa Book of John. Yung sinabi na si Kristo daw ang daan. Persona, tao, ang ating Panginoong Kristo, pero tinawag siyang daan. Daan. Di ba? Bakit daan? Ibig sabihin, makapunta tayo sa Diyos, makapunta tayo ng langit sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang daan sa kaligtasan. So, yung salitang daan, hindi lang pwedeng gamitin natin sa yung literal na daan, yung maglakad tayo. Hindi. Sa Biblia, pag sinabing daan, tumukoy din ito sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil tumukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo, pwede din gamitin natin ang salitang ito sa pagtawag sa simbahan niya o church niya. Diba? Dahil ang simbahan o church, iglesia ng Panginoong Jesucristo, sabi po ni Apostol Pablo, katawan ni Kristo. Di ba? Katawan ni Kristo. The mystical body of Christ. Ang simbahan o church. So, yung sinabi sa Jeremiah chapter 31 verse 21 na lagyan ng mga description o mga palatandaan ang daan, kung unawain natin ito sa daan na ang tinukoy church o iglesia, natupad. Natupad. Dahil ang mga obispo naglagay ng mga deskripsyon nito. Bakit lagyan ng mga deskripsyon? Para matukoy kung ano ang genuine na church, genuine na simbahan, kagaya sa ginawa ng ating Central Bank. Bakit hindi, ano ba yun sa Tagalog? Bakit ang mga authorities natin sa Central Bank, bakit hindi enough ang name tag sa pera at saka yung kulor at yung hugis, haba sa pera? Bakit hindi yan enough? Bakit hindi yan enough? Bakit maglagay pa ng mga description? Ano ba yun? Naka-hide pa nga yung mga description para hindi makita ng diretsahan. Di ba? Bakit maglagay ng mga description o mga palatandaan ng Central Bank, ang authorities natin sa pera? Bakit lagyan nila ng mga description o mga palatandaan para matukoy ang totoong pera o genuine na pera, hindi peke? Di ba? Iyon ang ginawa ng mga obispo. Dahil alam ng mga obispo na posible tayong mapeke. Sa mga churches ngayon, bakit posible tayong mapeke? Dahil itong peke kasi hindi ito magmukhang peke. Diba? Meron bang peking pera na nagmukha talagang peke? Hindi. Ang peking pera, magmukha itong parang totoo. Dahil, bakit? Bakit magmukhang parang totoo ang peking pera? Dahil ginaya ang name tag. Ang numero. Ginaya ang name tag, ang numero at sa haba pa. At saka kulay. Ginaya. So, sa mga gaya-gaya, itong gaya-gaya, itong fake. Di ba? Gaya-gaya, itong fake, no? So, alam kasi na mga obispo na hindi lang tayong mga Katoliko ang nagtuturo na ang church founded by Jesus Christ, ang nature po ito, pang buong mundo. Ibig sabihin, universal. Ano ba ang
ibig sabihin ng salitang Catholic? Universal. Universal. Dahil ang distinguishing mark kasi sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ, kung ikumpara sa Old Kingdom ng Diyos, yung Old Kingdom, para sa mga Hudyo lang iyon. Hindi iyon pang buong mundo. Hindi para sa lahat ng tao dahil ang masakop sa Old Kingdom, kaharian ng Diyos, mga Hudyo lang, di ba? Kasi kung mag-aral tayo ng Biblia, Hudyo ang unang natawag. Di ba? Hudyo unang natawag. Ang mga Hintil, tayong mga hindi Hudyo, huli na tayong natawag. Dito na tayo natawag sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ. Dahil ang Kingdom ni Jesus Christ, pang buong mundo. Pang buong mundo. Kaya natin sinabi, yung old religion, sa matandang tipan, ang religion na iyon tinawag nating shadow. Shadow. Pinahiwatig din ito ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 14 to 17 na yung old religion. Matandang pananampalataya, totoo iyon pero shadow religion iyon. Bakit shadow? Dahil hindi pa iyon lang. May darating na fulfillment na ang religion sa pananampalataya natin sa Diyos igawin itong para sa buong mundo. Para sa buong mundo. So, may nagsabi nga, naalala ko yung isang Hudyo na na-convert sa Roman Catholicism. Sabi niya, hindi ko nakalimutan yung isa sa mga sinabi niya. May nasabi siyang ganito. Bakit na-convert daw siya sa Catholic Church? Bakit na-convert siya? Dahil ang Catholic Church daw ang fulfillment sa Judaism. No? Hindi ko na lang sabihin sa inyo ang detalye, ang factors kung bakit nasabi niya iyon. No? Sa kanyang reflection ngayon na na-convert na siya sa Catholicism, sabi niya, hindi naman sa demonyo daw yung Jewish religion dahil sa Diyos iyon. Pero yung religion na iyon, tinawag iyong shadow, meaning hindi pa iyon. Hindi pa iyon. Ibig sabihin, dahil hindi pa iyon, may fulfillment ito sa kinabukasan na ito na. Ibig sabihin, ang fulfillment na yung tinatag ng Panginoong Jesucristo na religion, yung pangbuong mundo. No? Ang scope niya, universal, kaya Catholic. Dahil ang ibig sabihin ng salitang Catholic, universal. So ang distinguishing mark sa Old Kingdom at New Kingdom ni Jesus Christ, Jewish yung Old. Bakit Jewish ang distinguishing mark? Kaya nga tinawag Jewish religion. Bakit tinawag exclusively for the Jews ang old religion? Dahil para sa mga Hudyo lang ang religion na iyon. Di ba? Jewish religion. Di ba? At sa fulfillment ng Jewish religion, pagdating ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya itong universal, meaning lahat ng tao sakupin, pang buong mundo. So, ibig sabihin, ang distinguishing mark sa Christianity, sa New Covenant Kingdom of Jesus Christ, universal. Universal. Hindi ba kayo nakaisip kung bakit yan ang number 1 na description ng Roman Catholic Church? Catholic? Dahil alam ng mga obispo na ito ang distinguishing mark sa New Covenant Kingdom, yung pagka-universality sa iglesia. Universality, ibig sabihin Catholic. Kaya nga, hindi nyo napansin, kahit na yung si Eliseo Soriano, alam ba ninyo, yung huling nirehistro niya sa sect, sa grupo niya, paiba-iba yung una, di ba? Yung huling narehistro niya bago siya namatay, no? Alam nyo kung ano ang nirehistro niyang pangalan sa Securities of Exchange Commission? MCGI. Anong ibig sabihin ng MCGI? Members of the Church of God International. Hindi nyo na-notice kung bakit dinagdagan niya ng salitang international.
Hindi ba kayo nakaalam kung bakit? Ako, alam ko kung bakit. No? Sa Biblia, wala pong utos na litra por litra na dagdagan ng universal o dagdagan ng international. Pero implied sa Biblia na ang Church ni Jesus, universal talaga o Catholic. Oh. Na alam ni Eliseo Soriano, peace be upon him, I respect him. No? Although, kahit na inatake niya ang Roman Catholic Church, pero may nakita akong video na nung hindi pa namatay si Eliseo Soriano, may video siyang dinidipinsa niya ang Roman Catholic. Okay, ang mga kasamahan kong CFD, mga Catholic Faith Defenders, may clipping sila nito. Yung si Eliseo Soriano, may isang episode siya sa television or sa visual, na may nasabi siyang dinipensa niya ang Roman Catholic Church. Pero hindi lahat. Okay. May mga rami siyang video na inatake niya. Pero may isang segment, yung hindi pa siya namatay, bago siya namatay, may nasabi siyang dinipensa niya ang Roman Catholic Church. No? Okay. May hanapin niyo sa YouTube. No? Naging viral ito, mga kapatid at mga magulang. No? Ito, alam ni Brother Eliseo Soriano, peace be upon him, na ang church founded by Jesus Christ, ito ay pang-universal. So, ibig sabihin, Catholic. Pero, alam niya na matalino si Eliseo Soriano. Alam niya. Pero, siguro nahihiya siya kung ang gamitin niyang description, salita, Catholic. Dahil kung gagamitin niya ang salitang Catholic, parang klarong-klaro na nangungupya siya. Diba? Kung gamitin niya ang salitang Catholic sa pagdagdag sa description niya sa iglesia niya, yung huling nirehistro niya, MCGI, Members of the Church of God International, bakit hindi Catholic ang ginamit niyang salita? Bakit hindi universal ang ginamit niyang salita? Masyadong klaro. No? Klarong-klaro kung gamitin niya ang salitang universal dahil yun ang tumpak sa equivalent sa salitang Catholic. Di ba? Kaya naisipan niya, gamitin niya yung English international para hindi masyadong halata. Kayo, hindi niyo nahalata, pero ako nahalata ko. Mga kapatid at mga magulang. Ginamit niya ang salitang international para yung iba na hindi makahalata, hindi nangungupya si Brother Eliseo. Pero ang concept, actually, kinopya niya. Ibang termino lang ang ginamit niya para hindi siya mahalata. Di ba synonymous lang yung Universal, Catholic at International? Di ba? Synonymous. Pero mas malawak yung Universal o Catholic. Kapag sinabi kasing universal, kabilang na yung nasa universe o yung nasa langit. Di ba? Yung international lang kasi, dito lang sa mundo. Di ba? Kaya sa Catholic Church, pinili yung malawak dahil ang sakop ng kaharian ng Diyos hindi lang dito sa mundo. Maging yung mga kasamahan nating spirits made perfect, yung perfected, yung nasa Hebrews 12:22-24, yung mga spirits of men made perfect, mga santo sa langit ang tinukoy na yan, mga kapatid. Sa Catechism, tinawag ang church sa langit ng church triumphant. Church triumphant. Yung iglesia, yung mga kasamahan natin na doon na sa langit, tinawag yon sa Catechism natin ng the church triumphant. Triumphant. At yung church na nandito pa sa mundo, militant. No, tayo nasa church militant pa tayo dahil nag-struggle pa tayo. Militant, kaya nga tinawag na militant. And then yung church na nasa purgatory, tinawag yung the church suffering. Dahil pinupord sila doon nang dahil sa mga kasalanan nilang dapat nilang bayaran. Yung ibang usapan, ibang tema ito, yung purgatory. Okay.
Tatalakayin din natin ito. Yun, mga kapatid at mga magulang, ang dami pa sanang sasabihin sa anak ako sa paksang ito. Pero wala na tayong oras. Wala na tayong oras. So ito lang, no? Huwag niyong sabihin pero hindi lahat, no? Huwag niyong sabihin ang mga Katoliko hindi nagbasa ng Biblia. Sa katunayan nga sa aking pagsusuri, nasa Roman Catholic Church ang pinakamatalino sa Biblia. Nasa Roman Catholic Church, hindi lang nga marami. Okay. Hindi ko sinabing ako iyon, ha? Hindi. Marami pang hindi ko alam. Pero sa aking pagsusuri, ang conclusion ko, nasa Roman Catholic Church ang pinakamatalino sa Biblia. Hindi lang marami. Hindi ako iyan. Gusto lang akong maging matalino, pero hindi ko alam kung kailan. Dahil ako hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Okay. Estudyante pa rin. Okay. Wala na po tayong oras. Hanggang sa susunod na linggo, ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Unsa